guys, kumusta? We are live. So as promised, pag-uusapan na natin isa sa mga controversial na topic. Budget AR-15 versus expensive. Sabihin natin expensive AR-15. So ang special guest natin all the way from Washington is Self-Reliance. Bati ka muna, sir. Okay, hello everyone. This is Self-Reliance. So, sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at saka dito sa US, kumusta kayo? Yan. Okay, so hindi tayo nag-live stream ngayon kasi sabi ko, hahawak tayo ng baril. As per YouTube's policy, hindi ka pwedeng umawak ng baril pag nagla-live stream ka. Okay, doon sa hindi nakakaalam kasi mga previous events na ginagawa nila live stream nila, yung mga krimen nila. So, sumusunod tayo. And if YouTube is watching, and other social media outlet is watching, nothing is for sale in this post. This is just an educational video discussion. This is just a discussion about firearms for educating, especially our countrymen, kasi nga nakakapag-Tagalog tayo. Okay? So, I'm sure marami sa mga kababayan natin excited sa AR-15 platform. Recently, last year ba yun, pinayagan na uli sila sa Pilipinas na makabili na at magmay-ari ng AR-15, no? Balita ko ngayon, pahirapan naman daw mag-PTT. At least one step at a time. Okay, so para sa mga newbies, I'm sure, I'm hoping na may ma-pick up kayo sa pag-uusapan namin. Sa mga expert, at least ma-entertain namin siguro kayo. Okay, ito ay opinion po lang namin at wala kaming binebenta dito. Hindi rin namin kayo pipilitin kung maniniwala kayo. Tama ba, pre? Maniniwala kayo sa amin. Okay. Yeah, 100%. Yeah. It's up to you guys. And wala rin akong pinupush na brand. Pero share ko sa inyo yung experience ko. Ayun yung mga naririnig ko. So, okay. Budget AR-15 versus by the way, parehas yata kami na AR builder, parehas ba tayo? Build kami ng AR. Sa Pilipinas, hindi in-encourage mag-build ng AR. So, pag bibili kayo doon, buo na kasi yung law very restricted. Hindi kayo pwede bumili by piece dito, ginagawa namin yan. So, ito nga yung lower nito kanina tinitignan ko. High standard sa Houston, Texas. Sarado na. Ang tagal na nagsara ng kumpanya nito. Okay? So, ano ba una mong gusto mong pag-usapan sa AR-15? Siguro umpisahan mo yung tawag dito, yung reason mo, bakit, ano yung preferred mo na setup para sa personal protection. Okay. So, unang-una na safety check na lahat ng baril na makikita nyo, by the way. Unang-una, dito kasi sa Amerika, walang licensing, walang registration. So, we can build, buy how many we want. Depende na lang sa wallet mo, no? So, what I'm trying to say is, hindi yung isa na all around. So, pwedeng isa, bibili ako pang CQB, bibuild ako pang CQB, ito pang SHTF, mga ganon. At kung ano-ano pa. Iba-ibang iba pang home defense, iba pang range gun, iba-iba, no? So, ako lang, approach ko lang, and my experience, yung practical approach, no, sa tagal ko na rin sa mundo ng barrel and ilan na rin yung nabuo kong AR and ilan na rin yung na-testing ko na AR. And syempre, nakakita rin tayo ng mga high-end na AR tsaka mga low-end na AR, no? Ang sa akin lang yung practicality approach and ang question na pumapasok sa isip ko, ano yung hindi kayang gawin ng low-end na AR sa high-end na AR? Di ba magandang tanong yan? Ano yung hindi nila kayang gawin? Like, sabi ko nga kay Self-Reliance, no, nag-prepare ako ng mga ibang slides, no? So, for the benefit of everybody, yan, ito daw yung mga brand na nasa high-end tsaka yung mga nasa low-end. Ayan, nakita nyo, no? High tier, FN, Colt,
Noveski, Black Rain, bira, Rock River talaga. Mga operator, HK sa Ukraine, di ba? HK416 ginagamit doon. And yeah, Daniel Defense. And na-mention ko rin yata kahapon nung nag-live ako, yung HK masyadong madamot sa civilian. Nabalta mo ba yun? Ayaw nila magbenta sa civilians actually. Gusto nila pang mga operator lang product nila. No. And I think marketing din kasi yun. Gusto nilang i-maintain yung ano. Ano masabi mo? Ang HK kasi back in late 1980s na yung issue yan ng ano na para makapagbenta sila dito sa US, gustong lagyan ng sporting goods. Yung ano, yung marketing nila ng HK daw, kailangan maglagay sila ng for sporting goods. Okay. Pero dahil Germany yan, at alam naman natin ang Germany at ang US, meron silang rivalry pagdating sa weaponry, di ba? Kasi diyan na pinagmulan ng ano STG-44, di ba? Sila yung assault The rifle. original assault rifle. So, ang HK, tumanggi sila. Ngayon, kung sabi nila, ang ginagawa namin, weapons of war. It's not meant for civilian. So, yun ang stand nila. It's not for the civilian kasi masyado silang parang para makapagbenta ka sa loob ng US, kailangan sumunod ka sa patakaran na hindi ka magtunog magkakaroon ka ng certain na parang weapons of war ganon. Hindi nakakatakot in short. Yeah, exactly. Dapat nakakatakot ang ano mo. Pero on my experience dito, nasa poverty level lang ako eh. Yan, Palmetto State Armory tsaka Anderson. Anderson palagi nagsiselang ang lower, pero I think sarado na yata yung Anderson, di ba? May nag-take over na sa kanila. Napanood ko yung documentary ng Anderson eh. Just that yung may-ari just gave up. Ayaw na. Hindi naman sila nalugi, ayaw lang talaga. Pero I think may magte-take over. So sa akin Palmetto, so sa poverty Smith & Wesson, meron sila mga budget lines eh. Yung budget lines ng ng Smith & Wesson, walang dust cover, walang forward assist. Which if you think about it, kung ikaw civilian shooter ka, na hindi ka naman lulusong sa putik, talagang pwede na. Yun yata yung marketing nila eh. Pwede na. No? Ano pa ba? Mid-tier, nakita ko ng Pero, ikaw, sige, anong experience mo sa mga brand na to? Dahil builder ako, sa akin kasi yung isa lang ang binili kong buo, nasa mid-tier, 6 Hour. So yun the rest, binild ko na siya. 6 Hour M400 ba yan? M400, yeah. Yeah. Nakita ko yun. Dati sikat yan eh. I think, I don't know, 8 years, 10 years ago, daming M400. Ngayon parang bihira na. Yeah. Kasi nag-focus sila sa MCX line nila. Tawag sa MCX line. Parang bihira na, wala na makakita na. Ay, yung destitute nga eh. Any polymer lower. Yeah, yung yung ATI. Nako. Ang dami nagre-review niyan. Yung ATI, meron silang reinforced polymer na lower. So, ibig sabihin, polymer yung part, yung upper and lower, may mga stress points lang na nilagyan nila ng metal. Yun yata yung pinakamura ngayon. Around 350 credits pababa. Ang presyuhan yun. No? So, ewan ko, pero sa mga review, okay naman eh. Ayan, nakalagay, don't buy unless for a 22 LR range toy. Actually, meron akong ATI na polymer. Nilagyan ko lang siya ng 22 LR na na CMMG kit para dedicated na siya sa 22. Walang problema pag 20. So, in terms of pagbi-build, sa pagbi-build ng example sa barrel, usap tayo sa barrel. Yung isa nating kaibigan na subscriber dito, sabi niya, yung binuo niya, Daniel Defense na BCG tsaka Daniel Defense na barrel, knowing na yun daw yung pinaka-importanting part ng AR, heart and soul ng AR platform ng BCG tsaka barrel. So, ano masabi mo? Hello everyone again. This is Self-Reliance. So madali lang. So
ang ni-research ko about dito is like yung I just want to be more alam mo yun, hindi maging tunog conceited at hindi maka-offend ng ibang tao. So like tulad na sabi ni Jason, wala kami ditong binibenta. This is like demonstration or show lang namin kung ano yung reason namin at yung mga baril namin. Share tayo ng experience natin. Yeah, share experience. So, nakakita ko kahapon, ang appreciation natin sa isang bagay, idepende sa level ng ating pagkakaintindi. So, ang ibig ko sabihin, ano yung pagkakaintindi mo dun sa AR world? So, the mere fact na mas naintindihan mo siya, pati yung the way na yung tactics, strategy, the way na ma-appreciate mo yung isang bagay. And for me, I just want to say na kapag ka lumagpas na ng 1,000 doll hairs or credits, yung balik niya, yung makukuha mo sa AR is hindi na siya negligible na, hindi mo na mapapansin. Hindi mo mapapansin difference. Yung difference, yeah. So, but it not necessarily na bababa ka sa hindi ako for me hindi ako bababa sa poverty at destitute. My point is I'm always on the mid tier. It's because ang reason ko bakit yung pagkakaiba ng presyo ng poverty at ng mid tier hindi ganun significant. You will just add ng $200, $250. But yung Huwag mo mention ng presyo. No, okay. Doll hairs. Doll hairs, sorry. So, yeah. So, yun. So, yung $200 hairs. So, for me, yung additional na quality control, at the same time, tanggapin natin na ganun yung buhay yung tumatakbo. Minsan, may mga pangalan talaga tayong sinusunod. Example, kung ang reason natin, bibili lang tayo ng bagay just for the sake na magkaroon tayo or for the sake na dependable. Best example dyan, kotse, like dito sa US. If kung ang reason mo is kung magkakotse lang to point A to point B, I think pwede ka na sa Daewoo, pwede ka na sa Mercury, Kia. pwede ka na sa Saturn. But because mas na-appreciate mo yung isang bagay by the way that your knowledge is like ganun yung pagkakaintindi mo, you choose Toyota, Nissan, Honda. But hindi ibig sabihin, kukunin mo yung top tier ng Honda, yung top tier ng Nissan, yung top tier ng mga Japanese car. You know? So, Sandali. Yung top tier ng Honda is Acura. Top tier ng Nissan, Infiniti. Toyota, naman, Lexus. Yeah. So, ganun din yung sa akin na kung yung pagkakaiba ng poverty line tsaka ng mid-tier or nung operator by parts, kasi builder naman ako, kung hindi ko siya ikahihirap at hindi ko siya ikayayaman at magkakaroon ako ng peace of mind doon at I can appreciate kasi, katulad ng sabi ko, na-appreciate natin yung isang bagay based dun sa depend sa level ng pagkakaintindi natin. So, yun yung sa akin. Tsaka nagbibuild ako based sa akin pangangailangan. So, example nito. So, meron ako ditong Recce rifle. Recce is good for reconnaissance. So, ang barrel nito, 416R, stainless. And para sa hindi nakakaalam, yung stainless barrel is meant for accuracy. So, sub-MOA to. This is a Sig Sauer yung barrel nito sa thread. Then, ito, LPBO. Actually, dapat nga, I'm not a fan of compensator kasi kung ang technique mo is for or ang purpose mo is for tactical is ito nagbubuga to ng fireball at yung sipa ng 5.56 223 hindi siya ganoon kalakas para maglagay ka pa nito, pero since wala kasi akong extra na flash hider kasi yung flash hider ko namimili ako kasi balak ko magkan so isa pa, pagka nagbubuo ako or bumibili ako ng isang bagay, laging future proof. Kasi para isang bilihan na lang. Kasi nga doon ako laging yung concept na
konti na lang idadagdag mo, doon ka na sa doon ka na sa dependable, tsaka sa isang bagay na hindi mo ikakahiya. Tapos ito naman, ito yung aking build na for SHTF. So, ito is, ang barrel nito, so chinek namin to clear lahat to. So, ang barrel nito is a FN Chrome Hammer Forge. So, yeah. So, naka-flash hider siya, Surefire. Ito yung sinasabi ko kasi kung bumili ako ng Surefire kasi magso-suppressor ako eh. So, I just don't want na magbili pa ng isang flash hider na balang araw papalitan ko rin. So, this is for SHTF. So, ito naman yung aking range toy. Okay. So, itong range toy ko na to, I think ito yung pinakang mura sa mga siguro isa-isahin ko siguro. Ballistic advantage. Pag bumibili pa rin ako tsaka pag nagbi-build ako, ang pinakang line ko pre is like 30 to 40% off. So kasi katulad nito, yung barrel nito kapag hindi siya naka-sale, nasa 220 credits, but nakuha ko lang to na 120 credits. So tiyaga-tiyaga lang talaga. So meaning hindi ka bumibili ng full price. Ako din. Hindi ako bumibili ng full price. Tapos itong Expo Arms ko, MSRP. Itong Expo Arms ko na handguard, 50 credits. Tapos itong upper lower ko, yung upper ko, Aero Precision. Tapos itong lower ko, hindi siya kilala. Rifle supply based in Canada. Canada ba? No, California. So California made tong rifle supply. Kasi ang gusto ko dati, gusto kong mag-build ng mura pero dependable tsaka quality pa rin sa based sa pagkakaintindi ko. So sa akin ito yung pinakang mura kong build. So lower 1/3 Daniel Defense yung aking backup iron sight. Lower 1/3 siya. Tapos, ayun. Yung Daniel Defense mo na irons, parang baliktad yung front eh. Nakakabisit yung Daniel Defense eh. Tinan mo yung front. Ito talaga setup. Yeah, ganyan nga setup. Pero pagka wala kang alam, hindi mo tinignan yung proper positioning yan, parang baliktad kasi hindi aerodynamic eh. Tapos, nakuha ko siya 50 credits. Yung Geissele charging handle, yung blemish na trigger is like 120 credits. Geissele din. Yung SDC combat. So that's it. Yung furniture is like Magpul, Reptilia, tsaka Unity. Tapos ang holoson ko, na bagong labas to, ARO, nilabas ko to sa channel ko. I think nabili ko to ng 99 credits sa Palmetto State. Mura. So, ayun. Yun yung sa akin na reason ko. Tapos ito yung last, by the way, ang aking home defense. Kaya meron siyang light eh. So, ito, naka-Daniel Defense to na na barrel. May A2 sight, prepared ko kasi kailangan ang standard ko sa battle rifle naka-pinned. Hindi lang siya naka set screw. Hindi lang siya dimpled. Alin, yung gas block. Kaya naka A2 sight ako, naka front sight block ako. At saka bihira sa Daniel Defense ang may FSB. Pasadya order to sa kanila eh. Sa mismong nila. Kasi ang barrel lang talaga mabibili mo sa Daniel Defense. So, 10.3. Tapos, ayun. Naka-aim point ako. I think full price ang bili ko dito kasi ito yung una kong red dot. So, hindi naman siya ganun ka-pricey para sa akin. Tsaka bakit ito? Bakit hindi Sigromio 5? May Sigromio 5 pala ako kasi yung Shake and Wake
I just learned na kapag nagalaw mo siya, ano siya, nadidrain din yung battery niya. Konting ano lang, galaw, Oo. kumagoan siya. Itong Aimpoint Pro, always on for 3 years. And pinapalitan ko siya ng battery every New Year. So kung 3 years, so may 2 years pa. Pero since mura lang ang battery, pinapalitan ko siya every year. So yun ang ano ko, yun ang sa akin. Tsaka lahat ako future proof nga, laging naka-flash hider ng for Surefire. So ayun, yun ang ano ko sa akin is like nasa inyo yun, you know, mid-tier, actually mid-tier, top tier, operator tier. Depende sa budget mo, depende rin sa pagkakaintindi mo. But for me, kung lower mo is, para sa akin ang lower pre, hindi siya kailangan mahal eh. Kahit nga Anderson lang eh. Yun nga, hindi. Yun nga tatanong ko sa'yo. Example, Anderson versus palagi nag-up Aero Precision or Spikes Tactical. Anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba ng lower? Diba? Sabihin mo, anong pinagkaiba ng lower na So, high-end sa pattern? So, ang pagkakaiba nun is yung quality control, yung tolerance. Tolerance? Ano ibig sabihin ng tolerance? What do you mean by tolerance? Yung breaking point. Mas kasi yung mga Isang klase ng aluminum ginagamit nila, 70-76 ba? Yeah, pero kasi ang AR, alam naman natin na ano yan eh. 50s, 60s nandiyan na yan. Mm-hmm. So yung mga tulad nung nasa Palmetto, yung mga basic talaga nila, meron kasing tinatawag na nung nilabas kasi yung AR, yung M16 or AR-15, meron siyang mga naging problema. So dun sa mga mid-tier nasagot naayos na yung problema. Naayos na yung problema doon. So like what I'm saying, yung diferensya ng lower, katulad dito sa mga kasi bawal na kasi sa amin ng AR na bumili ng buo sa Washington State. Bawal na. Pero pwede kami mag-build. That's the loophole. Hindi kami pwedeng bumili ng buo, pero pwede kami mag-build. Actually, hindi kami pinayagan bumili, pinagbawalan silang magbenta. Ang ni-restrict yung mga FFL. Sila ang pinagbawalan. So hindi kayo pwede mag-transfer from Hindi na pwede mag-transfer. Okay. Kasi hindi pala saklaw ng Second Amendment yung pagbebenta. Kasi meron silang sinusunod na safety standard eh. So yun ang loophole ng mga politician. Hindi safe yan, wag mong ibenta yan. Pero kung pagbabawalan kang bumili, mako-question yun kasi meron tayong Second Amendment. So ang pwede nilang maging stricto sila sa FFL. Yun ang hinabol nila, no? Oo. So, yeah. So, yun nga yung pagkakaiba tulad ng Aero Precision. Hindi, balik tayo sa lower itself. Alin dito ang pwedeng mag-fail? Wala dito ang stress point. Wala dito. Unless dito siguro, dito lang naman ang stress point dito sa buffer. Yep. Dito lang naman. Yung buffer tsaka yung upper yung fittings. Yung fitting nila. Okay. On my experience naman, yung lower ko lang na nag-fail is yung polymer lower ko from FM9, no? Nag-break siya dito sa may tawag dito, bolt catch. Siyempre yung bolt pag nag-forward yan, nag-i-slam yan eh. Dito nabasag yung polymer ng FM9. Tapos pinadala ko sa kanila, sabi nila, papalitan na lang namin ng aluminum. Papalitan na lang daw nila ng aluminum. Ayaw nilang palitan uli ng polymer. Yeah. Kasi alam nila bibigay uli eh. So, para sa akin, in my perspective, wala akong makikitang in terms of stress point ng lower, lalo na kung aluminum. Kasi, lalo na kung matagal na yung nagbebenta ng lower. I mean, na-determine na nila eh. Ako nga, bilib ako sa bumilib ako sa ATI eh. Kasi, nagbebenta sila ng pure polymer. Pero polymer hybrid naman daw. Pero wala pa ako nakita sa YouTube na nag-fail.
Ayan, pinapanood ko sila mix up, sila ano, wala pa akong nakita na nag-fail kasi siguro, 2025, 2026, na-correct na rin nila yung mga previous nila designs. No? Ito kasi pre. So, ang reason yung katulad yung meltdown, yung mga nagme-meltdown sa YouTube, Oh. that's hindi yun yung way na para makita mo kung gaano katibay yung baril eh. Sabihin na sinasira din naman si Daniel Defense. Kasi ano yun eh, tawag dito, pinabilis mo yung wear ng isang baril. Remember na kapag ang US military, pag tinitesting nila yan yung longevity. Yung hindi yung sunod-sunod na full auto, why? So ito ang logic eh. Nakikita ka na ba ng machine gun, yung mga M240 nila, M249? Nakikita mo may handle, di ba? May quick release Pinapalitan nila yung barrel, di ba? barrel. It's because yun talaga yung by science, by physics, nagkakaroon talaga ng bullet deviation pag mainit na yung barrel. So, pati yung ina-advance mo kasi pagka yung full auto mo yung AR ng mini-meltdown mo, hindi yun intended para doon. Hindi ganoon. Hindi ang testing ni US military, hindi pino-full auto na mini-meltdown ng AR. Ginagamit ang testing nila niyan, magdi-drill sila sa mga operator nila for 2 weeks, 1 month. So doon makikita 'yon kasi ginagamit niya sa duty, hindi yan ginagamit for meltdown. So kung meltdown ng logic natin ng dapat ang AR rin quick release din ng barrel para mapalitan. Kasi kung 'di ba sabi nga ni Tio, hindi sila gumagamit ng yung mismong AR nila, hindi nila pinang-full auto. Meron talaga silang sa part ng group nila, ng team nila, merong naka full auto. So ano kasi yun eh, parang napafantasize na para maging matesting mo yung AR, kailangan i-meltdown mo. But hindi kasi yun nung basihan. Hindi, by your explanation, pre. Paano mo malalaman na sa civilian, maganda to, maganda. Wala namang hindi naman pala pwedeng i-stress test ng ganun. Paano mo malalaman yung breaking point? So ang breaking point diyan is like depending nga sa mo eh. Katulad ako nagte-training kami. So nung last na training namin ng carbine, yung isang nagbuo sa amin, di ko napapangalanan na. So yung isang nagbuo sa amin, yung pagkakabuo niya, nagkaroon siya ng problema. Kasi nagsabi ako sa kanya na ganito yung bilin niya, gusto niya yung ganun, yung brand na yun. Ito naman hindi to sa presyo. Sa aesthetic. Kasi guys, aesthetic. Okay. Ito dito sa US, nakahiwalay dito talagang merong division ang tactical and competition. Hindi mo pwedeng sabihin na yung baril mo is for competition kung ang setup mo ay hindi doon. At saka hindi siya ang epitome or epitome, yung pamantayan. Bakit? Kasi ang competition, gumagamit sila ng match load. Customize yung kanilang bala. And doon dito sa US na meron kaming tactical, iba yung tactical training sa competition training. So mas na-determine dito kung ano talaga yung the best para doon base sa track record. Hindi kasi natin pwedeng hindi kasi natin pwedeng isang tabi yung track record o yung provenance nung brand na yon. The reason kasi ang konsepto or ang rule of thumb, lagi niyo tatanungin, yung bang i-invest ko dito kung ang diferensya ay let's say hindi arm and leg ang ibabayad mo. And for provenance and for track record and for quality, syempre kung quality kailangan marunong ka yung mga specification. Ikaw rin, kaya nga sinasabi ko depende yun sa level ng pagkakaintindi mo. The more na naiintindihan mo yung isang bagay, kasi katulad ako pre, hindi naman ako bumili nito kasi nagustuhan ko yung brand eh. Meron, mahaba masyado kung iisa-isahin ko yung isang bag, kung ida-down, sasabihin ko dito, kasi ganito, yung butas, yung gas port, yung barrel nut, and based din yun sa sa pangangailangan mo, what you need.
Yun siguro ang ano ko, yun siguro ang magiging tawag dito. Hindi, based on your explanation, paano mo nga malalaman na, may nakita ka na ba, example, may experience ka na ba na palmetto na nag-fail? Marami marami yan sa Reddit. Sa Reddit? Yeah. Ang Palmetto State, ito Saan So, nag-fail? Anong part ng palmetto ang nag-fail? yung tawag dito. Head spacing, pero ngayon ang Palmetto State, maganda na ang Palmetto State ngayon ng QC. Pero hindi natin maano kasi yung stigma eh. May stigma na sila back in mid 2015, 2016. Pangit talaga. Actually, meron kaming palmetto dito pero sa father ko, yung palmetto yung BCG niya, minsan hindi kailangan mo pang pukpukin yung forward assist para mag-battery. Kasi yun, matagal na lumang lumang palmetto yun eh. Pero base sa mga napagtanungan ko, nagtanong-tanong din ako sa member dito sa Washington Pinoy. Maganda na. Pero kung bibili kayo ng Palmetto State at gusto niyo ng quality, go for Saber line kasi hindi naman kasi ganoon kalaki yung diferensya. Pero lahat ng dapat iayos dun sa basic na Palmetto, itinama na nila sa Saber line. That's the reason that's why medyo mahal. Saber line, yan yung high-end ng palmetto naman. Yung mas mataas na level nila. Yeah. Yung Saber line. Mm-hmm. May Saber line yung pistols nila, may Saber line yung rifles nila. Katulad sa Dagger, sorry dun sa may-ari ng Dagger nung may Dagger ako. Nagtawag dito, nag-class sa amin. Siya lang ang merong jam palagi. Bakit kaya? Yeah, kasi nung tinignan namin, tawag dito, yung tolerance ng lower ng Dagger tsaka yung upper. Iba siya, hindi talaga siya smooth. Gritty. Kahit nilagyan ko na ng langis, brinash ko na, nirakrak ko na, wala ganun talaga eh. So, kaya yung matitipid mo sa pagbuo ng Dagger, you just add 200 dull hairs. May Glock ka na. And it's always good to go. Yun ang ano ko. Kung ikahihirap mo yun, kung halimbawa, kung ang pagkakaiba ng presyo is 1,000 dull hairs or 1,500 credits, hindi mo na ma-appreciate yung pagkakaiba. Based yun sa experience ko and based yun sa pagkakaintindi ko sa yung mga inaayos naman kasi minsan sa isang model, hindi naman dapat ganun kamahal eh. Kaya nagmamahal yung isang bagay. It's because meron na silang nilagay doon tulad ng Cerakote coatings. Yeah, coating. Hindi mo na kailangan. Example yung Daniel Defense, may coating yun eh. May coating sila na yung nila, Cerakoted yun, yung FDE. Okay. Pero lahat ito hindi, meron pang may pang-coating pa sa loob ng ng upper para mas madulas. Meron silang sa Sig Sauer ganun eh. May film. May film parang ganun. Yeah. Yung Sig Sauer ko ganun. Pero like what I'm saying, hindi ako gumastos ng sobrang mahal. Yeah, hindi ako gumastos ng sobrang mahal para ma-achieve ko 'yun. Hindi kumbaga parang let's say isang full tank mo, that's it. But you have the peace of mind. Meron kang isang bagay na kasi minsan So you're paying you're paying extra for the peace of mind. Is that what you're saying? No, peace of mind kasi naiintindihan ko yung specification na itinama dun sa version na yon o dun sa parts na yon. Tulad nitong Daniel Defense na to. So ang gas port nito, ito medyo technicalities na to. So mas maliit ang gas port ng Daniel Defense na particular sa M4A1 nila kumpara mo sa regular. So para saan 'yon? So para mas hindi siya mag-overgas. Hindi para ang tutumbas mo lang sa kanya H3
H3 buffer, tapos yun na, okay ka na, good to go ka na. Hindi na ganun ka hindi na ganun ka kalakas yung Pero yung, hindi ka po, walang potential for undergas? Di ba mas delikado ang undergas? no, Hindi no, ka magagana pag hindi, hindi siya undergas. Hindi rin siya overgas. Ang tapon nito, kahit na nakasuppress, is 3 o'clock. Overgas pa rin siya. Pero ang dapat kasi 4 o'clock eh. Pero dahil maliit ang port nito, so yung stress niya sa BCG niya, hindi ganoon kalakas kasi 3 o'clock yung tapon eh. So pag dumumi ito, pag nagamit ko to minsan, pag naglilinis kasi ako ng baril, pinaaabot ko ng 700 to 1,000 bago ako maglinis. Kasi gusto kong makita yung karakter ng isang baril. Kasi gusto kong makita kung yung reliability ng binuo ko. So, I don't care kung sabi masisira yung coatings, masisira yung ganyan, ganito, ganyan. Madali lang palitan yan for me. Hindi yan magmamatter sa Ako naman, naglilinis ako every time na gagamitin ko. So, merong magsasabi na bakit hindi ka gumamit ng usapang adjustable gas block. Kung yun ang problema. Kung yun ang yung gas system pala, kayang isolve ng gas block yun eh. So, ang adjustable gas block is meant for competition. It's not meant for battle rifle. Sabihin, bakit yung 416? Ito maganda to. Bakit yung 416? Bakit yung Steyr? Bakit yung mga AUG? Yung piston driven yun? Piston driven tsaka adjustable gas block. Ito adjustable gas block muna tayo. Yung adjustable gas block na gas tube pa rin. Kapag dumumi yan, may babasahin ako. Ako lang Wait lang. Sinend ko na to kahapon kay tawag dito. Kay JNF, shout out. Wait lang. Okay. Wait lang Nasaan kaya yung Sinend ko sa kanya yung reason kung bakit. Ayun, so ito adjustable gas blocks are generally not recommended for combat or duty rifles because they introduce potential failure points, including seizing from carbon buildup. Okay. Screws loosening under heat recoil and increased maintenance needs. Mas maganda naka-permanent. Yup. So, kasi kung nakita mo yung adjustable na yung adjustable screw niya, napakaliit niya pre. At kung nasa battle ka, kailangan mo pa ng hex screw. At minsan lalo sa atin gusto yung handguard yung hanggang dito, di ba? Paano kailangan baklasin mo yung handguard mo? Yung dissipator yata yun, dissipator. Yeah, yung field stripping mo masyadong complicated. Okay. Ngayon babalik naman tayo sa punta naman tayo sa HK 416 tsaka yung iba. Yung mga FIBAR. So, nakwento na sa akin ni Tio, bakit hindi nila preferred yung kanilang barrel is 416. 416 is meant for raid. Mas mas reliable siya. Pero ang kapalit naman nun, kapag nasira siya, yung field stripping niya, mas problematic. So, are you talking about HK416? 416. Oh, piston. Problematic. Oh, yeah. Talaga. Kasi yung tawag dito, yung adjustable, yung gas block nun, yung system ng proprietary yun sa kanila. Yeah, proprietary, napakahirap. So naka-design yun para sa mga Delta, SEAL Team 6, yung mga in and out lang. Pero kung ikaw naka-deploy ka ng matagal sa isang area, sa isang halimbawa, nandun ka sa, let's say, Iraq, Afghanistan for 8 months. Katagalan nun, palit-palit kayo nun Kumbaga, rotation nyo sa mga sundalo So, may mas madali siyang masisira. Mahirap siyang palitan. Kaya sumikat ang Mark 18. Mark 18 is a direct impingement. DI, DI. So,
ito na lang tignan natin, guys. Hindi naman ganoon kahirap ang US para hindi niya armasan ng HK416 ng ang buong sandatahang lakas niya. Pero bakit pinipili nila 'yon? Because there's is technicalities na hindi pa abot nung iba na mai-explain ng ibang tao na nakakaintindi. So ano pre, napipick up ko sa sinasabi mo. Pag tinanong ka, which is the best? Piston o DI, ganyan. Walang perfect answer kasi may application for piston, may application for DI. Are you saying that? Yeah. Tama? So hindi natin gino-glorify yung kung ikaw halimbawa naka-deploy ka sa field, nasa jungle ka, nabababa ka ng jungle or nasa disyerto ka. Yung skirmish nyo or gera. Gera. Kasi ang gera tuloy-tuloy yan, hindi katulad yan ng encounter lang. Yun yung pagkakaiba eh. Yung gera, pumunta kayo hanggang matapos yun, na doon kayo o magbabackup ka, magbabakasyon ka, natamaan ka, mapapagaling ka. Yung baril na ginagamit mo doon, napakahirap i-maintain nun kung piston driven. Yun nga sinasabi. Tsaka mas mabigat yun, di ba? Mas mabigat ang piston. Kaya nga sabi ko, ba't kaya hindi yun ang gamit nyo sa trabaho nyo? Sabi niya, mahirap i-field strip yun, tsaka tawag dito, meron talagang purpose para doon. Yeah. Yun ang doon. Kaya kung nasa jungle ka, bababa kayo ng 2 months, tapos paligurado, ang daming failure na magaganap doon sa nyo, sa 416 nyo. Ito na lang bakit hindi 416 ang Ito na lang, bakit hindi 416 ang nilagay ng Germany sa ang gamit ng mga ng army nila? Bakit direct impingement din? At ang naka-piston driven sa kanila na 416 yung special operation. Merong sagot doon at yun na, nasabi mo na. Depende yun sa mission mo. Yeah, your mission dictates your gear. Tama. Yun. Hindi pwede, kaya minsan it a telltales. You're telling me na wala kang alam sa isang bagay na sinasabi mo sa akin na nasa infantry kayo and nandan kayo, naka-deploy kayo for a long period of time and iyayaba mo naka 416 ka. Tapos, di ba? Meron, yun yung tinatawag na minsan FAFO. Good, but, PAFO. Share ko lang pre, yung ginawa kong video na sabi ko, masaya na ako sa DI, direct impingement. Pero sabi niya, may nag-comment, sir, paano kung bibigyan ka? Sabi ko, kung bigay yan, siyempre, yung pista lang tuloy ko. Kasi value, di ba? Pwede ko ibenta na mas mahal. Bigay Di ba? Sa akin, ang gusto kong iparating doon sa video ko, for my needs, as a civilian, as a weekend shooter, na meron just in case na magagamit ako, masaya na ako na-appreciate ko yung direct impingement talaga Dati nag-aspire din ako na, the best of, yan yung pinaka-the best na setup, piston. Kasi para kang AK na AR, ganyan, no? Pero sabi ko, hindi, may advantage pa rin ng direct impingement. Una na doon, yung simplicity. Napaka-simple niya. At saka yun nga, lalo na pag matagal mong kinikerry, mas magaan. Di ba? So, magbigay ako ng information. I think para sa mga nag-aano ng twist rate, napaka-importante ho ng twist rate. Minsan, overlook natin yung twist rate So, mabilis na to. Back in 1950s, nung pinakilala or ginamit ng US military ang M16, 1/12 or 1/14 ang kanilang twist rate. Why? Because ang bala para sa M16 ay 55 grain. Kung lalagyan mo ng 62 grain ang M16 ng mas mataas or 77, nagkakamali ka doon. Dahil hindi yun nakadesign para doon. So, bakit nagkaroon ng 1/8 tsaka 1/7? Kasi pinaigsi yung pinaigsi yung barrel. So, kailangan ng mas extra na rotation. Bago lumabas yung bala for stability at mas pinabigat. So, the reason kung bakit inobsolete ng US Army or ng Marines at Air Force yung kanilang M16 kasi meron pa silang logistic para sa 55 grain at iba pa yung para dun sa mga M4.
So para isang ano lang, lahat M4 na lang. Ngayon kung yun ang reason, no, kaya napaka-importante ng twist rate. Ang twist rate is like kung maiksi ang barrel mo, kailangan mo talaga ng 1/7. Ngayon kung 16 inches 'yan o 14.5, 1/8, okay na rin. O 1/9. Pero yun ang science behind that. The more na mas mahaba, yung barrel, the more na mas kokonti yung rotation, yung speed niya. Kasi mahaba naman yung tinatakbuhan eh. The more na mas maigsi, the more na mas kailangan ng yung rotation kasi niya for stability. Okay. Yung standard dati sa M16 is 20 inch, di ba? 20 inches. Yeah. 20 inches, rifle length. Kasi apat kasi yung gas tube, yung gas tube length, rifle length. I believe rifle length is like nasa 14 inches yung butas niya. Okay. Sa M16. Yung mid-length, I think 11 or 9 inches. Tapos ang 9 inches tama. Ang carbine length 7 inches. Ang pistol length is 5 inches. 5 inches. Okay. So balik tayo sa expensive versus budget. Ano ba ang failure points ng AR-15? Na-mention na natin kanina yung gas block. Ano pa sa tingin mo failure points ng AR-15? BCG. BCG. Okay. Saan pwede mag-fail ang BCG? Kapag hindi proper stake. Okay guys, yung sinasabi niyang stake, ito yung pag-hold ng gas key. So kita nyo, meron niyang, ano man tawag doon? Sininsil. Ano man tawag? In-stake, gano'n. In-stake. Para talagang permanente na hindi gagalaw yan. Yeah. Pero sa tingin ko, bihira na yung hindi na i-stake ng tama eh. No? Talagang maliban sa hinigpitan nila yan ng todo, tinira pa nila yan ng bakal para talagang permanente na yan, hindi ang gagalaw. So probably sinasabi niya failure point kasi ito yung nagtutulak sa BCG eh. Yung gas dito eh. So pag sira yan, hindi magja-jam ka nga naman. So ito na yung ito na yung peace of mind insurance. Okay. Matatanggal mo ba pre yung mo? Ano? BCG, matatanggal mo ba yung BCG mo? Ito, may BCG ako rito eh. Babaklasin ko? Huwag mo pakita. Ayokong tanggalin eh. Sandali. Alin, yung firing pin? Yeah. Okay, ito. Sige. Hindi natin papakita. Ay, servo. So, ang experience ko personally, tsaka mga nakita ko na failure ng BCG, yung extractor. Extractor, okay? Yung iba merong O-ring para mag-grab niya yung yung iba naman walang O-ring. That's an upgrade and that's not at hindi ka gagastos ng malaki. Kung papipiliin mo ako sa tsaka guys apat for me hindi ko lang alam ngayon trivia. So, 3 lang ang gumagawa ng BCG noon. Like 5 years ago. 5 years ago. Yeah. Lahat yan, lang siya, nagpapagawa lang siya. So, either ang BCG mo gawa ng toolcraft, I think FN toolcraft yan, yung Smith & Wesson, I think toolcraft ang gumagawa niyan. BCM, Son of Liberty Gunworks, okay. Ang gumagawa niya Microbest. Ano ba kailangan mo dito? So, anong tested diyan yung BCG mo? Anong nakalagay diyan? I don't know, 'di ba? Usually MPI tested naman. No, kailangan Kailangan doon mo kasi meron kasing tinatawag na batch tested at meron saan nakalagay 'yon? Naka-engrave. Sa lahat, BCG o sa bolt dito. Diyan mismo sa bolt. Okay, sandali. Kailangan magpalit ng Yan ang hirap pag itim eh. Yung saka malabo na mata natin. Ang kaibahan nito is like 40 dull hairs.
for extra process na extra process na Ano naka-engrave? DIM? DIM ba to? UIM? WID? hindi, naka ano yan? Anong naka-engrave? Tatlong letra eh. WI tsaka D. WID? Oo. Or DIM. Hindi ko alam kung pag binaliktad mo. Ay hindi. WID eh. Tama. Yan yung brand ng gumawa, parang Winham weaponry yan. Yeah. Oh. Saan ni-engrave yun? Kung walang engrave yan, hindi tested yan. Oh, WID? Brand yun eh. Ako meron ako dito, ano to eh, SOLGW, Son of Gun Liberty Gun Works. Son of Gun Liberty Gun Works. Ano nakalagay sa'yo? Dito sa isang Walang nakalagay sa'yo. Wala. Doon sa BCG na yun, wala yun. Yeah. So, Ay, hindi ko ayoko na buksan to. makikita nyo ha, sayang. So, ang standard ng mil spec, dapat ikaw ay WID nga. di makikita. Hindi makikita. Pero i-search nyo na lang. Kailangan ang ano nyo, ang nakalagay dyan, high pressure tested, HPT, and magnetic particle inspected. Ano ibig sabihin nun? May bala sila na high pressure, pinaputok nila to. Pagkatapos nun, in-x-ray nila. Magnetic particle nila. So, kaya, yung ibig sabihin nun, itong bolt na to ng Sun Liberty Gun Works, nagawa ng Microbest, tested siya doon. At yun ang standard ng parts quality. Yun ang baseline. Hindi pwedeng hindi. Kasi kung hindi yan MPI tested tsaka HPT, hindi yan hindi yan reliable. Mas yan prone sa sa malfunction tsaka pagkasira. At hindi ginawa yun dahil trip lang nila na extra work. And like what I'm saying, yung presyo ng Son of Liberty Gun Works na BCG at yung presyo na hindi tested na BCG, hindi mo ikahihirap, hindi mo ikayayaman. So, why not? Bakit hindi ka exert ng $30 hairs? Why not? 40, lalo kung may sale, why not? Kasi yung nga sinasabi ko, yung parang yung budget kasi, magiging budget yan sa'yo. Pero dapat, kung tawag dito, alam mo rin yung standard. Ikaw na rin kasi makakaalam ng mura na to ah. Hindi na to bababa sa ganito. Hindi na to bababa dito, bibiling ko na to. Ganun kami, may grupo kami dito na pag may sale, kunin nyo na yan, mura na yan. Hindi bababa ng $50 hairs yan o 50 credits. Kunin mo na yan. Microbest yan eh. Tsaka dalawa ang tested. Isang batch tested. Halimbawa, gumawa sila ng 50. Isa lang ang itetest nila. Hindi maganda yun. Kailangan individual. Pagdating naman sa coatings, ikaw sa coatings anong mo? Mas gusto ko yung sa Pale Zero, yung mga stainless type na BCG. Ako yun naman ang iniiwasan ko. Padulas. Ako yun ang iniiwasan ko eh. Bakit? WID brand. Kasi ang nickel boron. Nickel boron yan, nickel boron. Kasi ang nickel boron, alam naman natin kahit i-search natin ng nickel, kapag nagkaroon na siya ng gas-gas at napasukan siya ng solvent, mag-fade na siya. Saka masyadong malambot ang coating ng Masyadong malambot ang coating ng nickel boron. Tsaka bakit phosphate? Ibabalik na naman tayo. Ito manganese phosphate. Manganese phosphate, yeah. Or parkerized yung tinatawag nila. Mil spec ito ang specification nila.
Bakit hindi ba kayang bumili ng ng US military ng mas magandang coating? Hindi kasi 'yun eh. Hindi kasi yung gaspang o yung hirap linisin. Yung manganese phosphate mas impregnated siya ng oil. Mas nag-hold siya ng oil kaya siya meron siyang texture. Kumpara mo dun sa makinis. Kasi makinis ka nga, wala ka namang oil. And by nature yung oil is like a cooling factor. Ano yan eh, heat dissipating agent yan eh. Yung oil. O sige, doon ka sa dry bone dry na parts, na makinis, less friction. Pero hindi mo pa rin matatalo yung may extrang film na ano ba tawag dito? Iba kasi yung oil ng CLP. High heat resistant yung oil ng CLP. Okay. So, ang reason, ito, nagtataka kayo. Ang Knights Armament, ang BCG nila nagko-cost ng $600 Knights Armament. Okay. Pero pre. Na-research ko na. Okay, yung mga WID markings daw typically produce high quality MPI bolts. Okay, may marking naman eh. So depende pala sa manufacturer kung ano ilalagay nila. Okay, tuloy. Batch ano yan? Batch tested yan pagka ganyan. Okay. Kasi pag individual testing tested HPT MPI. So okay, doon tuloy. kasi parang pagka minsan 'di ba yung emotion natin na mura. Minsan kasi ito yung lagi natin para sa akin na kung konti lang idadagdag mo at hindi mo ikahihirap yan, hindi yan magkakos ng isang buong buwan na sahod mo, why not? Yun ang bakit doon tayo, kumbaga sa kotse, ba't tayo bibili ng Saturn? Ba't tayo bibili ng Mercury? Bili tayo ng Corolla. Bili tayo ng Sentra or ng bili tayo ng ganito. Japanese. May track record na. Di ba? Hindi naman porque sinabi kailangan bumili tayo ng Camaro. Camaro, kaya Corvette. Hindi naman. 'Di ba? O bili tayo ng Lexus. Yun ang sa akin. I think I wish na or I hope na makatulong yung mga ganitong usapan because mahirap din to guys Yung ginagawa namin ni Jason, lalo na siya. Hindi biro mag-live. No? It's for indulgence ang panalo dito yung mga audience palagi eh. Oh, yeah. Kasi, we're doing this bago kayo bumili. Lalo na yung mga bago bumili, no? At least alam nyo. Okay, pero ako naman, mag-share ako, pre, ng experience ko. For example, ito, may tanong ako sa'yo. Nakalimutan ko na kung saan binili ito eh. Charging handle, may nagtanong sa live eh. Anong pinagkaiba ng Daniel Defense charging handle sa itang no-name brand na charging handle? Presma yan eh. Presma ba ito? Presma. Gawa yan ng sa AR-15 discount yan. Ay. Ano pinagkaiba ng charging handle kung kukuha ka ng name brand sa hindi name brand? So, ang Daniel Defense, siya, katulad ng operator. Okay. Pero kung ambidextrous lang ang hinahanap mo, okay. Ang presyo ng Presma, nagre-range siya ng $20. Yeah. Magbibigay ako ng Rice Armament Ambi. Nagre-range siya ng $32. Konti na lang dadagdag mo. Naka-ambi ka na. Then ito ulit ang tanong ko. Why not? Yun ang lagi kong tanong eh. Bakit hindi? For the sake of $10? No, ang tanong ko, ano failure point ng charging handle? Meron bang charging handle na magfe-fail dahil hindi branded? Hindi sa branded eh. Kaya nga sinasabi ko sa pagkakaintindi mo eh. Sa ayaw man natin at sa gusto natin, yung ambi, pwede kang for some sake pwede kang magkasa sa kabila. Okay.
yung factor ng snag, yung nag-i-snag kasi na parang ayaw ng operator. Oh, yeah, yeah. That's a personal preference. Yeah, yeah. Hindi Personal lahat ng operator ayaw ng ano. Okay. Hindi lahat ng operator ayaw ng ambi. Yun ang 'di ba sabi ko pagka lumagpas na ng 1,000 hairs, yung return hindi na siya hindi mo na siya mapapa. Negligible. Brand na lang binabayaran mo, pag parang ganon. Tsaka yung research and development. R&D, okay. Kasi pre sa mga hindi mo nakaka notice, papunta na tayo sa proprietary na na mundo ng upper receiver tsaka ng handguard. Okay. Iba na yung locking niya, hindi na siya Tama. Na-mention niya nung kaibigan ko na builder din. Sabi ko, ano ba ng ng murang upper tsaka expensive upper. Yun nga daw proprietary, meaning may locking system ka dito tsaka dito. Ibig sabihin, hindi ka pwede basta mag-mix and match. Ibig sabihin, yung lock-up mo naman mas maganda. Kasi pag yung mga ganitong type, nagre-rely ka lang sa pag-tighten mo ng bolts, di ba? Para hindi gumalaw yung handguard mo. Yung sinasabi ni S-Reliance, proprietary na, magmi-meet yan na ganyan. So nakalock na yan, tapos i-bolt mo na lang. Ito, I think isa sa mga failure points ng mga handguards, yung iba, habang pumuputok, gumagalaw daw dito, naglo-loose. So, ang nila doon, okay lang yan kung kamay lang. Paano kung naka-attach yung optics mo? So, yung accuracy mo din daw magsasuffer. Tama ba? Actually, pagka meron ako mga nakita na I don't want to mention names. Pag nag-a-attach sila ng optic nandito sa handguard. Guys, hindi tayo mag-a-attach sa handguard. Wag kayo mag-a-attach sa handguard. Pero yung handguard, wag yun. Tama. So, ang number one na rason, in a new modern warfare, meron na tayong RI laser. So yung IR laser kaya siya nauso rin yung mga monolithic. Yung buo na yung handguard niya tsaka sa upper. It's because of that. Pero dahil mahirap ang field stripping nun, na-imbento na lang yung kesa monolithic na proprietary rin naman yun monolithic. Gawa na lang tayo ng sarili natin na naka-attach talaga yung upper receiver dun sa handguard. Kasi dito nila nilalagay yung yung IR laser Tsaka naka-zero dun sa naka-sight in yun sa optic nila Okay. So, yun ang rason. Ngayon, kung hindi ka naman, kung wala ka namang IR laser, wala ka naman NADs, wala ka namang NVGs, hindi mo kailangan. Depende yun. Kaya sabi ko ma-appreciate mo yan, depende sa level mo ng skills. Siguro, ako, iba yung level na ni Tio, katulad si Tio, iba yung ma-appreciate niya sa ma-appreciate ko. Okay. Iba rin yung hindi pa nila alam, di ba? Yung mga nasa nagsisimula pa lang sila. Iba rin yun. So, hangga't maaari ako, nandun ako sa ano ba tawag dito? Reasonable. Extra money, Okay. extra credits, na sa investment mo, alam mo na na reliable yung reliable yung gamit mo. Ang pinakang rin, advice ko, wag kumuha ng Bear Creek. Bear Creek ang pinakamababa Bear Creek nga. Grabe talaga yung kasi talagang problema sa Bear Creek. Dalawa na yung Bear Creek ko Isang 7.62 by 39 tsaka isang 300 blackout. Tsaka guys, yung Palmetto may Palmetto state na na premium build. Yung gamit nilang barrel, yung FN. Pero, ang barrel ng iba kong Palmetto. Pero nagko-cost yun nagre-range yun ng mga $350. Meron akong ibang AR, FN yung barrel. Naka-mark naman Mark. Ito, FN tong ko Ito nagulat ako yung Bushmaster. Sikat na sikat sa Pilipinas dati to Nasa Destitute.
Bossmaster. Daming followers sa Pilipinas dyan eh. Bossmaster. Nakalimutan ko lang yung upper na to. Anyway, ako naman pre, mag-share naman ako experience ko. Siguro, kasi nung bumibili ako ng AR, wala naman nagtuturo sa akin, di ba? I'm learning on my own. Mhm. So, sabi ko nga, I'm buying this so you don't have to. Pero, yun, yung pinakauna kong AR 15 years ago, wala akong kaalam-alam, tumingin lang ako sa internet. Konti lang nagbebenta dati noon. Wala pa ang Palmetto yata noon, noong 2012, nung 15 years ago, wala pang Palmetto noon. Konti lang ang gumagawa noon. Wala pa nga AR9 dati noon eh. So, bumili ako sa akpartskit.com. Tapos di ko alam eh, pipili ka kung may coating, kung melanite, mga ganon. Tapos barrel. Ang napili ko pa, 14.5 inch. Napili ko. And then, Pin and weld. hindi nga, ito nga eh. Hindi ko pa nga alam dati yung law. Bumili lang ako. So doon ko na-realize, sabi ko, doon ako nang hinayang. Sabi ko, sana hindi ako bumili ng 14.5 kasi wala na akong option magpalit ng ng muzzle brake, muzzle device, di ba? So pinark ko yon, hindi ko yung ginagamit, tsaka low quality. And later on, nung natututo na ako mismo nagpin ng barrel para magamit ko. Kasi hindi ko alam eh, na magbabiolate ka pala. No? So, ayun nga. Tapos, yun yung pinaka low cost na yung AR ko eh. Binili ko sa akpartskit.com. Tapos, bumibili naman ako ng mga ganito. Okay, for my needs, sabi ko, like itong binild ko, yung lower nito, Palmetto. Yung upper nito, nakalimutan ko na yung upper eh, pero discontinued natin. Pero ito, ang experience ko naman dito sa build na to, very reliable kasi umattend ako ng carbine class. You know, yung hinahagis yung baril mo sa lupa, tapos puputok ka sa simulate yung jam, mga gano'n, hindi siya nag-fail. Hindi siya nag-fail, no? Yung muzzle brake ko, meron tong thread para lagyan ng can in the future. Yung red dot ko, Vortex, at that time, mahal pa nga to eh. Ngayon, nagmura na yung mga Vortex na red dot kasi wala pang holusan dati nung binili ko to. Pero at least ito gumagana pa rin. I mean, all these years, gumagana. Vortex kasi yan eh. Branded. Vortex Nation. Yung sinasabi ko, pre, merong vector optics pang airsoft. Kunti na lang dadagdag mo. Vector. Lagi ganun eh. Yung bumabagsak palagi, yung konti na lang, minsan mapapagano ka eh. Dapat, dagdag na lang ako, ano pa ako. Di ba? Pero ang experience ko naman sa failure points ng AR-15, lalo ng mga budget AR-15s, no? Yung kaibigan ko bumili ng Radical Firearms. Okay naman, ang failure nung sa kanya, yung safety niya. Biglang lumundo yung safety niya, so nasa range daw sila, hindi niya magamit yung AR niya. Kasi nagka-problema yung internal nung safety. Yung mechanism niya ayaw kumagat or ayaw bumitaw. So yun yung experience niya. Tapos yung binuo ko naman na ito, 7.5 inch na nakalimutan ko yung yan pre, ayaw mag-battery. May video ka yan, ayaw mag-battery. Yung AR-15 na mura lang din. Nakalimutan ko yung site nila eh. So yung pala, nung binuksan namin, yung gas block pala gumalaw. Gumalaw pala yung gas block. Sabi ko, paano nangyari yung bagong-bago? So, hindi pin-in-weld. Maliban sa hindi pin-in-weld, doon mo makita yung quality control issue na isi-ship sa'yo na hindi nila na-testing or whatever, or hindi nila tinignan kung talagang properly built, no? Lalo-lalo na sa gas block, which is, I think, gas block and BCG, heart and soul ng yan. Kung gagana yung baril mo. Akin pre, ako na mismo yung quality control eh. Yun nga, ako din na nga. Kasi I build by scratch. Yun nga, ako na rin nga yung So I think, kaya naman na I can afford, ibig sabihin, I can afford, hindi money-wise, yung kaya kong bumili ng poverty level na AR kasi kaya kong i-correct yung mali. No? Example, etong 7.62/39 na gumalaw yung gas block. Alam mo ginawa ko, winelding ko yung gas block. Welding na to, hindi na to gagalaw.
Tapos pinaint ko, whatever. Anong caliber niyan? Anong cartridge niyan? 7.62 by 39. Oh, pwede. Maigsi eh. Kasi pagka ikaw ay 556, wag ka nang bababa sa 10.3. Yeah. Hindi, tsaka inano ko lang to kasi for Pero fun. Gusto ko pero lang dahil gustuhan. pero dahil ano yan, malaki yung projectile niya, parang 300 blackout. Oh, Hanggang ano maganda yan, hanggang 6. yeah, kasi the more na mas maikli ang barrel, mas magiging, ang tawag doon, subsonic ang ano mo, dating. Yung stability niya kasi Yeah, ano yun, minamatch kasi yung twist rate dun sa projectile. So, balik tayo dito sa experience ko, guys. No? Nakabili ako ng low quality na upper. May problema sa ano niya, sa gas block niya. Kinorek ko and it's working properly na. Wala akong complaint. Tapos, ang experience ko naman dun sa sa ATI ko na lower na polymer, pagka yung mga polymer pala, guys, pagka inano mo ng high-speed camera, nagfi-flex pala yan, nagfi-flex pala yung polymer. Maski yung Glock, di ba? Pagka inano mo sa high-speed camera, sumasayaw yan na ganun eh. Yeah. Yun ang stress point naman ng AR na polymer, sabi ko, nagawan ko na rin ng video. Dito, pag nag-flex yan, tapos yung BCG mo atras abante, sasabit yan. So, pwede kang mag-jam. Yun ang experience ko. Pero, basically, sa mga AR ko, kahit mga poverty lines, wala pa ako nakita after ko makorek yung yung mga problems. Kasi nga kasama sa binabayaran mo pa, I think pag bibili ka ng top tier, yung quality control sila they are protecting their brand. Hindi pwedeng teka yung baril nila. Pero syempre kung bibili ka naman ng low end, it's parang at your own risk. Pero kung DIYer ka katulad ko, ako na-appreciate ko, mas lalo akong natututo. Pero yung sinasabi mo na kung bibili ka talaga yung maganda na, siguro darating din ako sa ganon time na okay, ito na lang, magme-maintain na lang ako ng dalawa na AR. Yeah. Kasi para sa akin, kahit i-breakdown natin yung nagastos mo dun sa nagastos ko dun sa range toy ko, I think walang diferensya eh. Kasi nakuha ko to by sale at alam ko na yung specific parts na quality. Okay. Yeah. Yun kahit mag-breakdown, kumbaga basta alamin mo yung dapat mong quality parts and dapat alam mo yung presyo niya. Pag nakita mo siya na gamitin mo yung gundeals.com. Yeah, ginagamit ko palagi yan. So pag nakita mo doon, sasabihin mo, hindi kasing mahal, sa yata sa sabon, di sing mahal pero di sing mura pero quality. Hindi, talaga ko ginagamit yan, yung gundeals. Pero na-observe mo ba sa gundeals kaya? Walang ganong galaw. Walang ganong... wala. Walang gano, di ba? Kasi hindi magaling salesman. Si Obama magaling na salesman yun eh. Oo. Yeah. Nung panahon, basta Democrat ang nakaupo dito, ako yung mga, yung sa gun deals, palagi ako nakabumibili dyan kasi they want to move their products eh. Marami mga deals, no? Pero ngayon, walang ganong galaw. Parang, ako nga ngayon, ang focus ko, baka mag-focus ako sa ammo muna tsaka range time habang walang mga magagandang deal ngayon sa firearms kaya walang karapat-dapat bilhin. Tsaka ano ba tawag dito? Yeah, tsaka yung marami kasing aspect katulad sa handgun, yung support. Yeah, customer support yung pa. Ay, eto pa pala, may experience pa pala ako sa Palmetto. Yun nga, nag-single shot din. Bagong-bago, puputok ako. Yung isa sa mga AR ko yun eh. Sabi ko, ba't ganun? Kada putok ko, hindi nagsacycle yung BCG. Same problem, yung rin pala, yung gas block din, hindi naka-align. So, walang nag-quality control nung binabili kong Palmetto. Pero after that, gumagana naman siya eh. No? Kaya di ba si Union Stoner, yung kanyang nilabas yung M16 nakapin. Talaga. So yun ang standard. Ngayon ako magsasuggest talaga sa mga first time buyers, yung pag nakapin ng gas block, yan isa sa mga prime consideration na hindi ka magkakaproblema.
No, usually gas block ang unang problema, 'di ba? Pagka bumili ka ng bagong AR. Yan Ako may magde-determine kung magsa-cycle o hindi eh. Ako pre, may grupo ako dito na tinayo namin, Rest Day Shooters. Shout out. Shout out. 'Yun, ako nagbigay sa kanila ng ng recommend na mga parts. Tapos binili nila. Siyempre, sale. Hindi ako mag-descend ng may GC kami. Pag hindi naka-sale, hindi 'yon na hindi 'yun maganda. So, ang pinakang the best para sa akin na talagang nagwo-work tsaka yung tawag dito, standard talaga niya yung yung matawag dito. Yung process ng ng magnetic particle inspector tsaka high pressure tested tsaka yung yung quality control, aero precision. Wala nang mas bababa pa sa aero precision for me. Okay. Yun na yung ko. Yun na yung bottom ko. Kumbaga C floor level ko na yun. I will not go down dahil yun ang Kasi unang-una, napaka-reasonable ng price. Tapos pag nag-sale pa yun, minsan sa AR-15 discount, minsan 50% off. Yung kanilang charging handle na Ambi, minsan $40. Okay. Minsan ganun lang. Tapos yung kanilang Ambi na minsan $28 lang. Yung kanilang tawag dito, safety lever selector. Selector. Okay. Yeah. Kasi para sa akin kasi talagang kung fan ako kung hindi ko naiintindihan 'yan at nagre-rely lang ako sa brand, kukuha ako Noveski. Ganun, kuha ako ng mga Knights Armament, Seekens Precision, Griffin Armament, American Defense, LaRue, LWRC. Pero dahil nga sa sinasabi ko na ito kasi ang tamang question eh. Anong hindi kayang gawin anong kayang gawin ng balik mo nga pre yung kanina, yung picture. Ayan, anong kayang gawin ng high tier and operator na hindi kayang gawin ng mid tier o nawala sa mid tier? Ang sasagot ko diyan yung forma. Yung coatings, yung cool factor, yung bragging rights. Cool factor. Okay. Para yung factor, bragging rights, tsaka provenance. Siyempre, hindi naman natin pwedeng i-discredit na yung namatay sa Iraq, naka-Daniel Defense. So, inasa niya yung buhay niya doon. Okay, Isa rin yun doon. Hindi siya pupunta sa gera na andalan niya Aero Precision or Midwest Industries. You know? Parang yung may na-meet ako na taga California, kaklase ni Mrs. bumisita rito. Nagkukwentuhan kami about sabi niya isa lang daw ang AR niya. Pero LWRC. Okay, sige. Talagang proud ka pag kayo ng mga brand mo, no? Ako kasi pre, pag isipin mo to. Ewan ko based on minsan kasi parang telltales yan eh. Tsaka wag kayong sa mga nagbi-build, wag kayong, kung hindi rin kayo magko-competition, it's a telltales na wala kang alam sa AR world. Pagka ang binuild mo may kulay. Ito pala. Yung comment ng kaibigan natin nung last time na nag-live ako, sabi, matitest mo daw yung yung quality ng baril mo sa competition. Sa competition mo daw matitest. Okay, bago ka yung naalala ko nung 2015 ba, 2017 nung nagko-compete ako sa PCC ginagamit ko AR9 ng Palmetto. Wala man ako makitang difference. Sa mga kasabayan ko rin na I mean, hindi rin naman ako nagfe-failure. AR9 ng Palmetto gamit ko. Hindi pa ako nagtitrigan pero yung sa AR9 wala akong makitang difference. Depende sa competition pre. Kasi may competition na kailangan gumamit ka ng match load. Yeah, hindi naman ganoon. Pero hindi, kaya sabi ko sa ordinary Joe like me, I'm happy kung ano yung meron sa akin, no? Kung
kung meron diferensya, kaya ko ayusin. And at long as hindi naman catastrophic. Parehas lang yung ano eh, parehas. Hindi ko Actually, itatamban. parehas lang yung mga operator high tier Ano? sa mid tier eh. Ang pinagkaiba nga lang yung coating, yung provenance, provenance yung tawag dito, yung track record Track at record. yung pull factor. Pero ito ulit, sabihin ko, yung mga may kulay-kulay na yan, dahil sa Pilipinas nakita ko dami may kulay. Pero huwag kayo ma-open Pero dito, ano yan, it's a telltales na you don't know what are you doing unless ikaw si Max Mitchell, ikaw si Lina, talagang yun talaga yung linya mo. Talagang may kulay ka talaga. May nag-comment kasi sa video ko muna, pre. Sandali, makalimutan ko. Kasi nakita niya yung iba-iba yung muzzle brake na nilalagay ko. Sabi niya, ay parang parang kotse daw yan na iba yung nilagay kong bumper. Hindi daw bagay. So actually, sabi ko, hindi naman yung barrel, it's a tool. Kung ano yun nga, kung anong purpose yan, hindi yung, maganda yan kasi ganito kulay. Wala sa kulay yan eh. Nasa yan as an owner eh. Tama ba? Kung para saan siya gagamitin. Ganito yan, pre. Ako no offense man. Magsubukan mo magpunta sa Gold's Fitness Gym na naka-leather shoes ka at naka-Americana ka. Laging merong binabagayan yung isang bagay. Okay. Kaya nga sinasabi ko meron telltales na you don't know what are you doing. Subukan mo pumunta sa gym na ikaw ay naka-leather shoes ka, saka ka magtatakbo sa treadmill nila. It's a telltales na you don't know what are you doing. Then bakit gagawin mo yun? No, ang sinasabi kasi nung nag-comment sa akin, in terms of muzzle brake, I think familiar sila sa muzzle brake na na bird cage. Na bird cage lang, di pa sila nakakakita na may iba't ibang klaseng muzzle brakes. Oo. Iba naman yun. Yung level of understanding naman yun. Hindi naman yun. Pero yung kasi yung nilagay kong muzzle brake, may forward blast, forward blast muzzle brake yun. Na ang intention nun is yung sound forward, hindi sa side tsaka sa Pero kung sanay ka sa yun nga, siguro sa tingin niya, ito lang ang normal na AR na muzzle brake. Sabi ko, yung para sa purpose mo yun eh. And yung na-mention mo nga kanina na if you future-proof, may thread kasi yun na outer thread. Pwedeng meron kang ilalagay na pwede sa future. Yeah. Yun ang yung ako naman, ang ko sa'yo, kaya kami blast na cap, yung para yung blast. Kasi wala ka pang wala ka pang suppressor eh. Siyempre ayaw mo naman ng concussion. Kasi hindi ginagamit yan lalo pagka depends yung muzzle brake. Depende sa naka-attend na ako na carbon class. Dami nagre-reklamo, may katabi kami na naka-side port. Pre, baka kasi may magpilosopo, bakit yung naka 50 BMG? Ibang purpose naman yun. Iba yung 50 BMG. Talagang may muzzle brake talaga yun. Umattend kayo ng carbon class, nakapila kayo, tapos meron kang katabi na talagang naka-side port. Yung concussion. Marami mabubwisit. Pre, dito, muntik akong paalisin. Ito ang una ko kasi. Ay, importing mo? 3 yan eh, 3 port. Okay. So, yung fireball niya talagang nasa indoor ako. Yung katabi ko, yung shell niya, inahagis siya sa akin eh. Yun nga eh. Pagka may katabi ka eh. Bakit ninahagis mo sa akin yung shell nyo? Sabi niya kasi, kinukuha ko yung attention mo kasi maingay eh. Oo, maingay. Ano naman ka nakalabitin? Oo. Ako meron din akong ganyan eh, nakakatabi. Sa gun range naman na indoor. Yun nga, indoor yun sa amin eh. Ay, inis siya sa akin, nagra-rapid fire ako ng ng 22 lang pero siya naka-AR na suppressor. Itim. Para man nainis siya sa akin naman, sana inarkila mo yung buong range. 22 lang yung sa akin eh. Tapos alam mo, parang gusto niya, suppressor, naka-suppressor ka, go for it. Pero don't expect na lahat dito naka-suppressor. Yep. Di ba? Public range, problema sa public range. Pag indoor talaga, kaya yun ang nililimitahan namin sa indoor. Bira na ako mag-indoor eh. Kasi Tabi-tabi kasi kayo eh. Hindi, tsaka hindi kami pwedeng mag-drill. Kami. Tsaka iba yung concussion, iba yung blast. Lalo na may katabi ka naka-Draco na 7.62 by 39.
tumitigil kami lahat eh. Dahil hindi ka makakaputok pagka binobomba niya yung Draco niya, pinaano niya eh. Nira-rapid fire niya eh. Ano pre, may ano naman ako sa'yo, may ano naman ako, may tanong naman ako sa'yo na in the future na ano na katulad sabi mo balak mo diyan, may idea ka na ba kung anong gusto mong buuhin na ano or parang ano, parang mag-ano ka ba? Balak mong mag-build pa ng iba? Ay, actually, parang hindi na eh. Parang ano ko eh, aano ko sa 308 ngayon eh. As Okay. battle rifle eh. Mm. May category talaga. Usually, mga 308 battle rifle yan. Ang 5.56, 7.62 by 39 assault rifles ang classification yan. Mm. Pero ano, I'm gearing toward sa battle rifle setup, no? Or ano, long range shooting na precision. Yun ang gusto kong ano. Nagulat nga ako, may binibuild pala mga long precision bolt rifles. SPR. Binubuo nila yung nakita ko sa FFL ko. Bumili daw yung customer niya, ito lang muna. Bubuuin pala niya. Bubuuin pala ang SPR. Tsaka insiders info, kung ang panahon ng CQB noong araw, kasi alam naman natin na ang US ang nagdidictate ng na kung ano ang meta ng dapat nating pinapractice eh. Kung CQB ka, tsaka short barrel, NBGs, ano na siya, outdated na siya. Kasi according sa insiders info ko, pabalik na tayo sa sa trench warfare. So ang kaya ang mga barrel ngayon, 'di ba yung Spear 6.677 Fury? It's because ang engagement ngayon mahaba na uli. Ngayon kung hindi ko naman sinabi wag mag-practice ng CQB. Pero kung nagsi-CQB ka at nagpo-focus ka doon, pagka nagkaroon ng SHTF at kung ikaw ay prepper, dapat nandun ka na sa kung ano yung meta kasi ang bagong disenyo ngayon, 'di ba, tulad sa Ukraine, drone warfare. Okay. Hindi na makakalapit doon. Tama. So ang engagement ngayon, kaya sabi ko nga, may mga nakikita ako parang sa akin. Pero syempre, sila hindi naman civilian ako eh. Pero sa pagkakaintindi ko, according to sa insiders informer ko, na tropa na nasa military, tawag dito, ang pabalik na sa trench warfare. Kaya ang ngayon, puro reconnaissance na Reki rifle na mga ganito na. Mamahaba na tsaka naka-LPBO. Mahaba, okay. Kasi sabi niya ganun, magpa-practice kami ng CQB, panahon niya ng global war on terror. Tama. Kapag hinarap katulad sa sa atin, sa bansa natin, pag hinarap natin sila, tapos naka CQB tayo, tapos nandun tayo sa beach warfare, beach trenches, hindi aabutin nung mga 10.3 yung mga kalaban. Oo. Yun ang meta or para kasi na-romanticize din kasi yung mga mga SBR na-romanticize. Dahil pang CQB daw, pang sa sasakyan, madaling mag-unload, ibig sabihin bumabasak yan or what. Pero yun nga sa standard ko, isa lang ang baril mo, kunyari 16, parang yung alam mo yung sa ano bang pelikula yon, yung sila ng kartel, naghatid sila ng kartel, aambushin sila sa Hindi ba triple frontier yan? Hindi. Yung aambushin sila sa crossing. Sicario? Sicario, kaya naman ng 16 Tapos kaya nga adjustable to Huwag na tayong lalayo. May mga bahay-bahay sa Europa ng World War I, World War II ang gamit M1 Garand. Mas mahaba yun. Depende yun sa techniques Kaya nga. Pero dahil siyempre modernized, tsaka yung global war on terror, lalo na yung nag-ooperate sila siguro sa Iraq, tsaka sa mas nag-fit yun doon sa pangangailangan nila. Oo. Tsaka yung CQB, napaka minsan nag-uusap kami ni Tio yung mga techniques. Hindi, nagkukwento si Tio about techniques, it's not about war story. It's about paano niya ginagawa yung techniques. Kasi yan aral.
Pero yung istorya, hindi mo mapagkwento yan ng istorya na ng ano. Ang istorya talaga is para matuto ka, makita mo na ang CQB, hindi yun applicable sa lahat. Katulad ng sinasabi ko, di ba? Yung sabi niya may kunwari siya call out. Papalabasin na lang nila kasi kung hindi, itatawag nila, pababagsakan nila ng bomba yung building. So, hindi lahat ng hindi lahat ng operator tatakbo ka sa loob ng bahay, magsisipa ka ng pito, tas Don't entry kayo. mag-entry kayo. Yeah. Pero naro-romanticize yun eh. Feeling ng iba nga, di ba I think feeling ng ibang mga Pinoy din na pag-a-attend ng training, ganun dapat, no? Yung kill house ba yung tinatawag, ano? Yun Tactics, nakita ko may mga nagtuturo tactics agad eh. Hindi mo yung tactics technique. agad, no? Yeah, kasi kung importante ng mindset bago mag-tactics. yung mindset tsaka yung yung techniques, yung pag-horn mo ng paghahasa mo ng basic. Alam mo, ikaw dapat magturo ng yung pag-clear ng room, yung paano yung proper pie. Yan ang magandang Hindi ko hindi ko linya yun kasi unang-una doon sa amin sa D5, 'di ba ang noon is defensive. Kasi kapag ka nag-clearing ka na kasi offense na yun eh, offensive. So, hindi sabihin what's your point na may napanood ako sa YouTube na pagka daw may home invasion, sabi niya, ang point niya, hindi mo daw trabaho na i-clear yung room as long as na i-clear yung every room. As long as na protected mo yung kasama mo yung mga loved ones mo. Stay ka lang sa isang area. 'Di ba? Kasi tama ka, offensive nga 'yun. Kung i-clear mo lahat 'yon, para kang Tsaka hindi mo alam. Tsaka ito yung nakakalimutan ng lahat eh. Pag nag-ooperate ka ng CQB civilian ka, mag-isa ka lang, wala kang team. Wala kang backup. Walang nakatingin sa 3 mo, sa 9, sa 6 mo. Importante 'yan, So, ngayon kung sasabihin mo, hindi ako eh. Talaga ako, train ako, sundalo ako eh. Veteran ako eh. Clear mo yung yari ka. Saka may napanood ako yung sabi mo yung kinikriticize ka na nakayuko. Na ako doon, parang ako may paliwanag ako doon kung bakit nakayuko. Kasi pag nakayuko ka ano ba yan? May ko. Ito to. Pag nakayuko ka, ang kasi noon, ang importance kasi noon kapag ka ikaw ay naka-iron sight. Kasi pag naka-iron sight ka, kailangan malapit yung mata mo sa peephole. Ganyan ka. Kasi naka-iron sight ka, pero kung ikaw ay kasi may yung LPBO, meron siyang tawag dito yung proper distance para makita mo siya. Pero kung ikaw ay tawag dito, kita mo to, yung optic ko nandito sa harap. So hindi ko kailangan lumapit. Hindi ko siya kailangan lumapit. Yeah. So pagka naka LTBO ako, may may eye relief, Eye relief, yeah. So ito kailangan nakamalapit ako. Pag nagganito ako, hindi ko kita. Pag naka-iron sight ako, yung carry handle, isa may carry handle, tapos naka-B clamp. Kasi, ko eh. Ito yung pit sight. Naka-iron sight. So yun ang Ngayon kung titirahin ka niya ng walang proper paliwanag, tsaka dapat hindi kanya tinitira. Hindi kanya dapat na inaano. Kasi kung naiintindihan niya yun, dapat naunawaan niyo kung ba't yung ganun yung ginagawa mo. Hindi kaya nga meron mga kababayan tayo na may mapanood lang may konting alam. Sabi nga, a little knowledge is a dangerous thing. Akala niya, alam niya na lahat. Meron pa tinuro sa akin yung dati kong kilalang veteran na pag pumuputok daw sila, ang guide nila yung nose nila. Yung distance ng nose nila sa dulo. Kasi nung panahon na yon, wala pa silang optics. Carry handle and tip sight. Di ba sabi ko yung tip sight, kailangan malapit ka doon. May eye relief. Pero dahil uso na ang optic ngayon, nag-evolve na siya. Nag-evolve na nga eh. Meron pa ako nakitang video, Dati nga daw, pumuputok, ganito, naka-chicken wing eh. Di ba? Dati accepted to eh.
Ang Siyempre. chicken wing, may send ako sa'yo mamaya, pre. Pero ang chicken wing, pre, sa M1 Carbine yun. Kasi mas maganda raw ang hold ng recoil. Kasi ang M1 Carbine automatic eh. Mas maganda raw noon. Noon. Pero pag sa modern firearms ka, Yeah. flip na yung ano mo. Yung Nagkaroon pa sila ng B clamp. big lamp? Talaga? Yeah, B clamp. Big lamp? B. Tapos nagkaroon ng C clamp. C-clamp na ngayon eh. Tapos ngayon, pre, sa CQB, asan yun? Ito, pansinin mo, pre, naka-ano ako. Naka-riser ako. Ang taas ah. Tapos, meron akong chick riser. Ah. So, ang ano ko nito, ang logic nito, para to sa mga naka-nads. Future-proof ko to eh. So, pag naka-nads ka, tatama kasi pagka nakaganon kayo. Dahil lang nads, mahaba yung nads. Okay. Dahil may mga nads ngayon na tig 700, 600. Mura na, no? Hindi katulad dati. So, hindi ko kailangan hindi ko kailangan gumanon. Kailangan ko na ganon. Actually, kung naka-night vision, Kasi kung nakaganon ka, ang tense mo nasa likod eh. okay. At kung meron kang body plate, mabigat yun. Tsaka hindi ka basta-basta makakatakbo eh. Kung para mo sa dito, na ang footings mo, para ang sisipa, Okay. mabilis kang mag-fibot. Kaya sa nakaganon ka, nakikita mo? Ako nakadiretso. Mas mabilis akong kumilos. Hindi, kung naka-IR ka nga, tsaka naka-night vision, hindi mo na kailangan mag-aim eh. Yeah. Yun ang rason. Lahat may reason. Yeah, lahat may reason. Hindi yan cool factor lang. Yeah. Na At saka hindi one size fits all. Yun ang tama. Yun ang the best na paliwanag mo. Hindi one size fits all. Hindi porkita AR na. Hindi porkita kanya-kanya. Kaya masyadong pansin mo pre, masyadong broad yung yung mundo ng firearms. Yeah, marami. Actually, hindi natin ito matatapos in one sitting. Tapusin na natin, 1.5 hours na tayo, no? So, guys, follow nyo rin yung channel ni Estreliance, ha? Sabi ko sa kanya, i-repost niya tong usapan natin. Kasi I think, ang magbe-benefit dito yung lalo na yung mga newbies. Or, sabi ko nga, the least is ma-entertain yung mga gun enthusiasts na katulad natin. Uulitin ko guys, no? We're not selling anything. It's up to you. Kayo pa rin ang last na magde-decide. Doon sa mga magtatanong na anong magandang bibilin ko, do your own research. Do your own research muna. Hindi yung siyempre, pag tinanong mo yung ahente ng baril, sasabihin sa'yo, ito maganda. Kasi gusto niya makapenta eh. Pero kami namin mag-share ng knowledge. Pero may kwento ko sa'yo, shoutout, may tropa tayo sa Pilipinas na umattend din ng meeting. Okay. Bibili daw sana siya dapat Vector Optics. Pero yung tinignan daw niya yung pagkakaiba ng Vector Optics sa Holosun, parang 4,000 credits. So, doon na lang siya sa Holosun. Vector Optics kasi lang yun eh. Sabi nga pang airsoft eh, pero hindi sa Pilipinas kasi sobrang mahal ng mga ultimo optics nila. Grabe. Mas mahal pa sa baril. Pero kung gaano mo tinitignan yung pagkakaiba. Okay. Yeah, kung it's just like, like parang 1 liter lang na parang alam bumili ng extra, hindi mo isang buwang sahod. Oo. Hindi ka maghihirap o hindi matatouch yung budget mo. Doon ka na. Mm-hmm. Pero wag naman to the point na yung skill of level mo is mababa. Gusto mo yung pinakamahal na agad. Hindi naman okay yun. Yun ang sabi ko eh, paano mo ma-appreciate yan? Ito pa, no offense sa mga Pilipinas, no? Makikita ako ng mga pumuputok ng baril. Puputok ng 1, 2, 3. Tapos sasabihin, ang ganda nito. Ang ganda nito. Para yung kaibigan ko dito, sabi, ayoko yung may mga nagre-review sa Pilipinas eh. Puputok ng 1, 2, tapos sasabihin, ang ganda nito. Ito na yung the best, blah, blah, blah. Di ba? Paano ma-appreciate kung ganun lang yung niya, yung runtime? Tsaka may hindi ako maintindihan. Naguguluhan ako. May mga nagjo-duty sa atin na quick draw. Parang quick draw holster?
Oo, quick draw. Talaga? Hindi ko makita, parang, hindi ko alam kasi ano yun eh. Parang yun na naman tayo, babalik na naman tayo sa ano. Parang nagji-gym ka, pero naka-formal attire ka. Nasa duty ka, pero ang mga gamit mo, pang competition. Competition. Yun ba yun? Tapos, nakapang-competition ka naman, ang pormahan mo, nakapang-tactical. Tingnan mo, pinaporma sila, naka-short lang, sila Max Mitchell, ano ba tawag dito, polo short, tas naka-short lang. Meron naman sa atin, nagko-competition, naka-Salomon boots, naka ano. Pero hindi ko sinasabing wag mong gawin ha. Nakakapagtaka lang kasi iba yung culture dito yung culture na, kaya siguro na, ano yun eh, parang wag na natin sabihin na ano. Hindi lang naman kasi trip ng Amerikano yun kung ba't ganun sila pumorma. Kasi binabagayan nila yung tawag nga doon yung react accordingly or dress accordingly. Ako, isa sa pet peeve ko, sorry din sa Pilipinas, no? Yung iba pumupunta sa gunrange, magpapaputok nakachinelas. Yeah. Hindi ko maintindihan yun eh. I mean, bumiyahe ka ng pagkalayo-layo, tapos bibidyohan ka, nakachinelas ka talaga? Parang hindi mo man lang pinaghandaan. Kasi dito sa gun range nga dito, may orientation pa ng dress code, no? Sabi, mga babae, hindi pwede yung mga naka-sleeveless kasi baka matalsikan kayo ng basyo, mainit. Tapos ikaw nakachinelas ka, hindi ka ba pwede makapagsapatos man lang? Kasi basyo, di ba? And I don't know, may paglaban ka ba on your sleepers pagka SHTF? I don't know. Tsaka pre, yung number one ko na sasabihin na mas madali raw mag-adapt yung mas madali raw. Ito opinion ko to. Hindi mabilis maka-adapt yung nanggaling sa competition tapos magta-tactical. Because naka-ingrain na sa kanya yung yung training scars. Tama. Yun na yung kanya. Hindi isip mo yun eh in a stressful scenario. Naka-program ka na eh. Nandun ka na. Ngayon kung sasabihin mong mag-ano ka doon, another na naman yun. Another years ng training na naman yun. Okay. Kaya si Tio ayaw niya mag-compete ng sa barel. Kasi kung competition lang, nagko-competition siya ng jiu-jitsu. Ng Brazilian jiu-jitsu, nagko-compete siya kay doon tsaka nagtrain siya dati kay Shibworks. Yeah, pag sa barel, mag-iiba na naman siya ng mag-iiba na naman siya ng mindset, iba na naman ng So, ating parang mahirap kasi baka maraming hindi makagets eh. Parang siguro, for me, kung hindi ka naka-duty holster, naka-quick draw ka, tapos pupunta ka sa operation yun, naka-quick draw ka. Tapos yung lagayan ng magazine, yung pang-quick draw din. Sabi ko, parang hindi ko kinokondem, pero ako, dahil naiintindihan ko, ito, bakit hindi ginawa ng Delta Force tsaka ng SEAL Team 6 na competition yung training nila? Tama. Di ba? Kasi merong training na particular dun sa mission. Tama. O dun sa ginagawa mo. Pero kung yan yung trip mo, FAFO yan, FAFO. Kasi pag 'di ba sabi FAFO na false sense of security. Akala mo, hindi nagko-compete ako, ito yung training ko eh. Pero yung nakalaban mo, ang training nila to counter yung ginagawa nyo. Kasi tingin mo yung mga kalaban natin, yung may mga threat sa atin ngayon ayoko mag-mention ng bansa alam na nila na ganyan ang training nyo. Paghahandaan nila kayo. At yun na sinasabi ko, kapag dumating na kayo sa battlefield, na akala mo, you're equipped enough, FAFO ka na nun. Parang yung mag-share ako, yung Avespas Negras, yung special forces ng Cuba. Nung nakaharap nila kasi train sila ng Spetsnaz, train sila ng joint training sila ng mga Chinese forces. Nung nakaharap nila yung Delta Force, it's FAFO. Yeah. Inuwi sila naka-box. Magsisiman sila, huli na. Kasi yun yung tinatawag na false sense of security. Narinig ko rin sa iyo yun tsaka JNF eh. Tsaka hindi, example, meron akong nag-comment ako, may camping group Philippines, no? May nag-comment doon na nagdadala daw siya ng baril kasi dami daw NPA. Sabi ko, ano magagawa ng 1911 mo sa AK-47 ng NPA?
So, yun ang example lang, false sense of security. Yung iba nga, ready na daw sa World War III kasi yung 1911 niya, ganito. Magpupunta ka sa gera na naka 1911 lang? Merong false sense of security. Akala nila just because may barrel sila, may LTAP, one size fits all na ng mission. Ang daming Kaya nga sa mundo ng firearms, di yan matatapos na usapan. Yung pistols alone, magkakaiba yan Magkakaiba yung purpose yan. I-set up yan, magkakaiba. Di ba? May mga race guns nga Sa rifles din, tama. Yung sabi mo kanina, iba-iba rin yung setup. Tapusin natin ito. Mahaba na. 1 hour 44 minutes. Salamat sa time. I-promote mo yung channel mo. Okay, sige. Mag-shoutout ako sa pa-shoutout. Shoutout sa Washington Pinoy Shooters, Rest Day Shooters, sa mga nag-class sa D5 Rubicon, kay Tio, Tactical Edge Operator, Tio 1776 sa YouTube. Ako naman, S. Reliance sa YouTube. At syempre, ang ating kaibigan, si Jose Rizal Adventures. Ayan, so please support us para next time gagawa naman kami, siguro, pistol naman. Yeah, pistol. Yeah. Mahabang usapan din yun. Saka buti maganda to, hindi tayo nagkaroon ng samaan ng loob, hindi because we just want to share na information. Hindi dahil lang to, usapan lang. Hindi natin gustong i-invalid yung isa't isa or yung mga nakikinig, natin to. Kung may magko-question sa atin na, hindi naman kayo ganyan hindi naman kayo uniform Well, it's okay. Hindi na namin kayo kailangan wala kami kailangan patunayan sa inyo. Yeah. Okay, ako naman, off camera ba kami nag-start, no? Sabi ko kay Esther Lyons, alam mo, nung nag-live ako the other day, sabi ko, hindi kami mag-uusap ni Esther Lyons kung ano sasabihin namin. I-share niya yung gusto niyang i-share, ako i-share ko. Hindi ko siya isi-censor, basta, di ba? Ganoon naman yung topic, free-flowing lang yung sharing ng idea. And hopefully marami kayong natutunan, lalo na kay Esther Lyons, yung parts breakdown, AR builder. Magkaiba kami ng mundo no? Kung na-observe nyo, iba yung pagbibuild niya, iba rin yung approach ko sa guns ko, no? Pero dun sa magtatanong siguro, bakit ganyan mga baril mo? Well, kasi I'm in the process of learning by myself. Wala naman nagtuturo sa akin. I'm gonna buy it, pag-aaralan ko, ano yung sira niyan, ano yung pwede kong ayusin dyan. Okay, pero hindi pa ito yung gusto ko sabihin, ito yung the best rifle para sa akin. Kasi it's too early. Too early para gawin ko yon. And syempre, sabi ko, in the future, siguro meron din akong exit strategy sa guns na in the future, mag-streamline na lang ako, di ba? Pero ngayon, why not? Pero, yun, ako shinare ko lang sa inyo. Although, poverty level yung mga baril ko, I cannot complain kasi gumagana na sila, nagka-problema sila once upon a time, na-correct ko, I'm happy, then, so be it. So, ganun din kayo. I'm not advising anything. Kung anong bibili nyo, it's up to you. Do your own research and syempre, depende sa budget nyo. Depende sa purpose nyo. Sabi nga ni Tio, what's your mission? Para saan ka ba? Ba't ka bibili ng baril? Ba't ka bibili ng AR-15? Ay, mag-focus. Diba? Yun muna yung tatanungin nyo. And na-mention nga ni Ezra Lizo, wag ka bibili yung mga cool factor lang ang habol mo. Ako, yun din ang papayo ko. Ay, kasi ang ganda kasi tignan yan. Ang ganda na sabi kasi well, sa huli, minsan may buyer's remorse na tinatawag na na-acquire mo na, tas ay, hindi pala ito yung suited para sa akin. Na I overpaid, no, for this. Diba? Tama? Ano sabi mo? Ganun, may mga ganun ako. Ang dami kong extra parts dito. Parang 2 toolbox. Sayang ako ng pera. Ganun din kami. Hindi, ako naman, dahil nga marami ako, I move it around. May mga extra parts din ako. Well, basta pag sale, bibili ako. Yari, sale yung charging handle, bibili ako. Minsan, sabi ko nga kung alam ko lang sana. Hindi, yun guys, no? Sa mundo ng firearms, ang dami natin pwedeng pag-usapan. Sa AR-15 alone, ang daming parts dito na magkakaiba, miss and match. Pwede mo i-customize on your personality, on your mission, on your budget. Walang one size fits all. Diba? Kaya yun din yung ginawa ko, nag-explore ako, nagte-testing. And ano pa ba?
Hopefully, yung mga newbies, nag-enjoy kayo. Yung mga experts naman, at least na-entertain kayo. No? Mhm. And sana walang ma-offend sa mga pinagsabihan. Ito lang yung aming pananaw eh. Mhm. Diba? Ito yung aming na-experience. Sana na-appreciate nyo kasi hindi rin ganun kadali magsalita ng ganito na, ang tawag doon, real talk. Diba? Tama ba? Real talk lang. Walang censorship. So with that, tatapusin ko na to. Support niyo yung channel ni Estrelaya. Sabi ko, i-repost niya rin itong video na to kasi very meaningful. And with that, see you next time. Bye. Bye. Bye.